often wish for sunny days, that the sky above us would never turn gray. But life isn't always sunshine. We have times that leave us asking why. And when the clouds roll in and tears begin to fall, there must be a reason for it all. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartache, healing out of every hurt that invades a shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Every problem that we face is sifted by the Father through hands of grace. He uses sorrow to draw us, to call us closer to His side. It's in the middle of the storm we learn to trust that He is always watching over us. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartache, healing out of every hurt that invades a shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Dark days we walk through, leading above others, leading them to the Redeemer of the rain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartache, healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. All we've known is mercy long enough to save. He's the Redeemer of the Amen, mga kapatid. God bless morning po sa lahat. Kamusta po kayo? The Redeemer of the Rain. So, ayan, ano. Salamat sa magandang awit na yan. Papuri sa Panginoon. Ngayon ay araw ng midweek. Ano po? Happy midweek po sa lahat na narin ngayon sa live. Salamat sa inyong pakikinig. At salamat sa muling pagbalik sa umaga na ito. At muli nating maranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Sa happy midweek po. And God bless morning, Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Teresita, Dairit Reyes, Sister Wilma, Sister Neneng, and Brother June. Kung di ako nagkakamali, Neneng June, pangalan to ng mag-asawa na po. Sister Elena Pablo, kamusta po kayo dyan? Sister Elena, Sister Nimpa Rivera, Nanini Risa, Ate Revi, at sa lahat ng mga nasa background, magandang umaga po sa inyo lahat. At siyempre kay Pastor, good morning po, Pastor. Yan, Kiniklik ko yung ano. Pastor, wala po. Sige po, Pastor. Kiniklik ko yung number 76 yung lumalabas. Dali po, titignan ko po dito. Check ko po dito. Pero may 7 na Sige po, sandali lang po. Titignan natin dito, may konting error lang. 7. Kilalanin si John Andrews.
Dadrag ko po sa messenger natin, Pastor. Parang Adobe ata. Baka nagka-error po dyan. Ito, sa messenger po muna. Nagdrag ako dyan ng May 7. Check ko mamaya yung folder natin yan. Yan. Ito na, meron. Ayan po. Okay na po kayo. Ang title ay Kilalanin si John Nevins Andrews. Ayan, sige po, mga kapatid, ipagkaloob natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. Naka-on na rin po yung audio nyo. Good morning, Kuya Melvin. So, kilalanin si John Nevins Andrews, May 7. Yan, baka ating malimutan. So, sino pa yan si John Nevins? John Andrews. Tayo po ay manalangin. Panginoon, na siyang aming tagapagligtas sa umaga na to, ay aking pong idinadalangin ang aming pong pag-aaral, ang aming pong kaisipan, ang aming puso. Nagisingin po kami ngayong umaga. Pasalamat kami, Panginoon, sa panibagong buhay. Amin pong maintindihan ito at kami po ay lalong ma-inspired na gumawa sa inyong bukiran. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So, aalamin natin ngayon kung sino si John Andrews. Sabi sa 2 Timothy, sa ikalawang Timoteo 2:15 o 2 Timothy 2:15, pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, manggagabaw ang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Yan. Sa manggagawa ng ating Panginoon, talagang haharap tayo sa Panginoon na subok, na manggagawa, na walang ikahiya, kundi sa Panginoon at sa Panginoon lang. So si John Nevins Andrews, ang pinakapangunahing scholar ng katatatag pa lamang ng Iglesia Seventh-day Adventist. So siya pala isang scholar. Higit sa sino man, mayroon siya ang pasanin sa pag-aaral kung paano maihaharap ang kanyang sarili na subok sa Diyos. Yan yung binasa natin. Isang manggagawa na walang ikahiya, mga kapatid, na yung pong ginagamit at pinangahawakan ay pawang katotohanan lamang at walang kinikilingan. Yan, si John Andrews, yung problema niya, paano siya harap sa Panginoon na subok. So ano kayang ginawa? Isinilang siya noong 1829, matagal na panahon, sa Poland, Maine. Bilang isang may sapat na gulang, si Andrews ay kayang basahin ang Biblia sa 7 wika at may kakayahang isulat ang Bagong Tipan mula sa memorya. Grabe! Katindi nito ni John Andrews. Kayang basahin ang Biblia sa 7 wika. Ako kaya kong basahin ang Biblia sa ilang wika lang. 1, 2. 4 lang ako, 4. Pero ito 7. Matindi ito. Mga kapatid, matindi ito. 7 wika. Tapos, kaya niya pag-isulat yung Bagong Tipan. Hindi naman buong Biblia, pero Bagong Tipan mula sa memorya. Ibig sabihin, memorize na. So, ganito kagaling itong si John Andrews. Ang kanyang buhay ay ginugo sa pag-aaral sa agang 1883. So, kailan lang siya pinanganak? 1829. So, 1883 lang siya namatay. So, nasa 60 plus, no? Hindi lang pala 60, kundi basta ganun. Kung ilan lang yun, mga kapatid. So, sa 63 lang na. Yung kanyang 63 or sa 53. Basta maaga yung pagpanaw niya. So, ganun pa man, mga kapatid ko, sabi pa dito, ay nalaman ng 15 taong gulang na si John Nevins Andrews ang tungkol sa Sabat nang pagkatapos may latala ang 1845 na pulyetong sinulat ni T.M. Preble tungkol sa ikapitong araw ay agad siyang nakakuha nito. Yan, si T.M. Preble yung nakapagsulat. Nakipagtipan siya kasama ang ilan pang mga pinatilyo na ipangilan ng espesyal na araw ng Diyos bago pa man malaman ng kanilang mga magulang ang tungkol sa Sabat. Kung kaya, nagsisibak na sila ng kahoy na tinatapos ang kanilang mga gawain sa pagluluto sa araw ng Biyernes upang sila ay hindi na maging mga lumalabag sa Sabat. So, ganyan po sila magluto.
Friday pa lang tapos na yung pagluluto nila dahil nga napakahirap magluto sa panahon nila. Magsisiba ka pa ng kahoy. At syempre dahil kahoy yun, kailangan mong paapuyin yun. Hindi natin alam kung meron silang pansindi pa nun o talagang mano-mano yung pagsindi nila. So sa madaling sabi, sa panahon nila ay matrabaho ang pagluluto. Kaya Friday pa lang nagluluto na sila at para hindi sila makalabag sa araw ng Sabat. Na maglaon ay sumama sa kanila ang kanilang mga magulang sa kanilang bagong pananampalataya. So dahil sa na-influensya hindi nila ang kanilang parents, hindi sila pinagalitan. Unang nakilala ni Andrews ang mga white noong September 1849. Nang iligtas ng mag-asawa ang ilan sa mga nasa hustong gulang sa kanyang pamilya at komunidad mula sa fanatismo. So ibig sabihin yung mga sila white ay talagang naging inspirasyon ni John Andrews. Sa puntong iyon na makita ang nakakabagbag epekto ng kanilang mga turo ay naibulaslas niya o nasabi niya, ipagpapalit ko 1,000 kamalian para sa isang katotohanan. Diba? Matanding to sa law. Ang ipalit ko 1,000 mali sa isang katotohanan. Tama nga naman, kahit gaano kadami ang mali, isang tama pero tama. Kaya magpagpapalit ko talaga kahit pa 1,000,000 mali sa isang tama may pagpapalit mo. Dahil ang mali ay mali. Noong 1850, nagsimulang maglakbay si John bilang isang ministrong sabatarian sa New England. Ibig sabihin, naging pastor siya, mga kapatid, si John Nevin Andrews. Ngunit sa loob ng 5 taon, siya ay lubhang napanghina dahil sa matinding pag-aaral at mabigat na programa sa pagsulat at pagsasalita sa publiko. Lubhang napanghina, nanghina siya sapagkat nawalan ng boses at nasira ang paningin. Pumunta siya sa Wukon Loa upang magtrabaho sa bukid ng kanyang mga magulang habang nagpapagaling siya ng kanyang kalusugan. So naging overwork siya. So nakita ko dito, mga kapatid, tama ang tayo ay nasa gawain ng Panginoong Diyos. Pero wag nating sagarin, no? Elders man yan, deacons man yan, ano man ang ating gawain, pastor man yan, wag nating sagarin. Bakit? Pwedeng bumigay yung ating health at bumigay yung health natin, mas kakaunti lang yung magagawa natin. So kailangan nating alagaan ang ating sarili. So may exercise tayo, merong tamang pahinga, para lang sa ganun, mas mahaba at mas matagal tayo makapaglilingkod sa Panginoon. Dahil maikli lang yung buhay. So buti, meron silang bukid na pwede siyang makapagpagaling doon. Ngunit maging sa ganoong kalagayan ay hindi niya magawang lumayo sa mga libro. Noong 1861 ay nailathala niya ang kanyang napakadakilang akda ng History of the Sabbath and the First Day of the Week. So maganda ito, yung pong aklat na ito ni John Nevin Andrews. Hindi ko pa ito nabasa, ewan kung nasa mga aklat ko. Sana mayroong PDF nito naisulat niya. Pero napakaganda ng aklat niya na ito. Siya ay naging ikatlong pangulo ng General Conference noong 1867. Bilhin mo, mahina na yung paningin. Nakarecover siya, sa madaling sabi, mga kapatid. At siya ay naging presidente at noong 1869 ay maiksing panahon naglingkod bilang patnugot ng Review and Herald. Ayan, so ibig sabihin maikling panahon siya naging presidente at siya ay naging advisor o naging leader noong pong Pagkatapos noong 1874 ay nagpunta si Andrews sa Europa bilang unang official na mission. Napakaganda. Yun ang masarap na gawin. Sabi ko, gusto ko nang dumating ang Panginoon. Kung may pagkakataon ako yung matawagan sa isang bansa na wala pang Adventista, ay pupunta ako roon. Yun ang naisip ko habang ako nagdadrive. Kasi dito sa Pilipinas, saturated na. Marami nang nangaral dito. So merong isang bansa, may mga bansa pa na hindi pa tayo naabot. Merong pagkakataon na mabibigyan tayo ng talagang resources, nandun tayo titira at mangangaral. Why not, di ba? Para sa gawain ng Panginoon. Kasi gusto na natin dumating ang Panginoon. So sa Europa, naipangaral ang mabuting balita sa pamamagitan ni Andrews na iba pang mga misyonero.
Yan, unang opisyal. Ibig sabihin, unang opisyal, bago pa siya, meron nang nauna sa kanya. Pero siya yung unang officer. Ibig sabihin nga, siya yung presidente, di ba? O, na ipinadala doon. No? Bagong, siya, former president, nung ipinadala siya doon, mga kapatid. Misyonero ng denominasyon. Grabe. Nangaral sila sa Europa. At doon ay marami rin mga Seventh-day Adventists sa Europe o yung tinatawag na 10 divided kingdoms. Yan, nasa huling kingdoms na tayo mga kapatid bago dumating ang ating Panginoong Diyos. Isinulat doon ni Ellen White na ipinadala nila ang pinakamahusay na tao sa lahat ng ating hanay. Yan, pinakamahusay ito si John Nevin Andrews. Walang limitasyon sa kung paano magagamit ng Diyos sa mga taong nag-aalay ng kanilang buhay sa Kanya at pag-aaral ng Kanyang salita. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging isang manggagawang walang anumang dapat ikahiya. Dapat pagdating sa iyong sagradong Biblia. So meron ba tayong dapat ikahiya kung ang Biblia ang hawak natin? Wala, mga kapatid. Pagka ang Biblia ang ating pinanghahawakan, kapag tayo ay nasa banal na kasulatan, wala tayong dapat na ikahiya, mga kapatid. Bakit? Dahil ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Dahil yung pong ating ininadala ay salita ng Panginoong Diyos. Yan. Kaya sa atin ngayon, kapag mag-Bible study tayo, minsan naiiyak tayo, no? Minsan parang tayo ay nag-aalangan. Pero dahil Biblia ang daladala natin, wala tayong dapat na ikahiya. O nag-general nung nakaraan linggo doon sa mga kabataan na nahuli sa curfew, nahuli nag-trusting may ginawang hindi maganda, nagnakaw, nakasali sa fraternity, pinatawag sa barangay at nabigyan ako ng paglilingkod. Sabi ng kapitan ay magsalita tungkol sa salita ng Diyos. Napakarami mga bata, mapang-trip, talagang iba makatingin sila. Tapos may mga pulis din at ibang mga tagapagsalita galing sa barangay, in-invite tinikap. So sa ganung pagkakataon, parang nakakaya magsalita. Pero hindi dapat tayo mahiya dahil ang ating sasabihin ay tungkol sa salita ng Panginoong Diyos. Ang nasa isip ko nun, sino ba itong mga ito? Wala naman itong karapatang mangaral ng moral recovery dahil itong mga ito nagiinom din naman at naninigarilyo. Ang may karapatan ng mangaral niyan mga Seventh-day Adventists na hawak sa banal na kasulatan, di ba? Kaya ako lalo lumakas yung aking loob at hindi nahihiya na ipangaral ang salita ng Diyos dahil yun ay sasalita ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa umaga po na ito, mga kapatid, no? Hindi man tayo pinakamahusay, pero meron tayong kanya-kanyang mga talento. Diba? Hindi man tayo kasing husay ni John Nevin Andrews. Meron tayong kakayahan pa rin na gumawa sa gawain ng Panginoon. Huwag nating ikahiya. Gumawa tayo, lalong-lalo na kung salita ng Panginoong Diyos ang ating talatala. Yeah. So pagpalain tayo ng ating Panginoon and happy midweek po sa lahat, mga kapatid. Amen. Salamat po, Pastor. Ano po? Si John Nevin Andrews. Isang boy genius, ano po? Halos magkapangalan sila ni Pastor Nelvin Alabanza naman. Genius din, ano po? Genius sa salita ng Diyos, ano po? So, ayan, si John Andrews bilang bata, ginamit niya yung kanyang talento, no? Hindi siya nahiya. Nagpakumbaba siya nung nalaman niya yung Sabat. Bukod sa in-apply niya sa buhay niya, ay itinuro niya rin sa iba. Isa yan sa atin sa mga pioneer ng Sabat, ano po? So, kung siya ay genius ginamit ng Panginoon, hindi lang naman lahat ng genius ang ginagamit ng Panginoon. Tayo din naman na mga hindi masyadong genius, ano? Sabi nga ng Panginoon, hindi siya mahanap ng perfecto para gamitin, ano po? Kaya tayo ay meron din karangalan na magamit sa gawain ng Panginoon. Kaya kahit di tayo genius, meron tayong part sa mundong ito, ano? Hanapin lang natin ang Panginoon para ating malaman kung ano yung mga dapat nating gawin, paano natin magamit yung ating mga talento. So, ayan si John Nevin Andrews. Makikita pa natin yung mga iba-iba pang mga pioneers natin na kung paano sila ginamit ng Panginoon. Ano po? Kung paano sila ginamit ng Panginoon. Bago tayo lumipat sa kabila, tayo muna yung manalangin. Let us pray. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa halimbawa ni John Nevin Andrews na siya ay bilang bata, nagsimula sa 15 taong gulang
ay nagamit niyo po sa ang kanyang mga talento. At nang nakita niya ang inyong liwanag ay hindi niya ito ikinahiya. Siya ay nagpakumbaba at patuloy na sumunod sa inyong kalooban. Nawa, ano man ang aming kalagayan sa mga sandaling ito, ay patuloy rin namin makita ang aming mga talento, magamit sa gawain, at huwag kaming mahiya sapagkat kayo ang aming kasama. Salamat po, o dakilan Diyos, sa mga lesson na ito at kami tunay na natututo sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral ngayong umaga na ito sa aming pakikinig sa God First Morning Mission, sa God First Morning doon sa CLPM. Kami po ay matuto ng mas marami pa. In Jesus' name, pray. Amen. Okay, let's go. Connect tayo ulit sa kabila. Okay, si John Nevin Andrews. Meron pang isa si John Loughborough. Maganda rin yung kanyang istorya. Grabe, New Testament. Kayang i-memorize yung New Testament. Ano? Tayo ilang verse lang. Hirap pa tayo memorize. Ano? Teka, kasi tapa ako. Ito na sila. Huwag po kayo matakot. Yan ang sabi ng Diyos. Kahit anuman ang sitwasyon natin, pagkasama natin ang Diyos, wala tayong dapat katakutan. Amen. Amen. Sabi niya nun, be still and know that I am God. Psalms 46, mga kapatid. Okay? Be still and know that I am God. So fear not. Whatever your situation, let us glorify God by saying, He is the everlasting God. Amen, mga kapatid. Ngayon po, alas 4:39 na po ng umaga. Salamat po sa lahat ng early comers. 66 na po tayo, mga kapatid. This is, so far, ito ang pinakamaraming pumasok ng maaga sa ating mga morning sessions. At ngayon po ay ang mag-lead sa atin na mag-read ng ating devotional na Lest We Forget. Siya na rin po ang magbibigay ng reflection, short reflection on this devotional reading, and closing prayer and opening prayer para po sa susunod nating segment ng Reflections on the Councils and Stewardship. Si Pastor Danny Romero, if I am not mistaken, tinignan ko po ng mabilis yung aking schedule dito. Pastor Danny Romero Jr. ay naka-assign po siya sa Zambales. Tama, Pastor, no? Iba Zambales po. Yeah, Santa Cruz po. Santa Cruz po. Salamat, Pastor, for correction. Si Pastor Danny Romero ay isang church planter, masipag na church planter, at mabunga ang kanyang ministry dahil kasama niyang lumalakad ang Panginoon sa kanyang buhay, tapat at mabuting lingkod ng Panginoon, si Pastor Danny Romero. Pero bago po siya ay bigyan natin ng panahon si Pastor Dasoy, meron po siyang sasabihin. Dalawa lang po. Samantalang aking pinapakinggan ang komento, nakita ko po rito yung warning lang po ito na hindi po pwede na porke ang ating Panginoon siya ang tumutulong sa atin para mabigyan ng solusyon yung ginawa nating problema. Pero yung bunga nun hindi nawawala. Iyon. Yeah. Kaya sin is not a joke. Ang paggawa ng kasalanan labas sa pinag-usapan ay hindi pwedeng biro. May mga tao kasi na gawin ko ito dahil pagkatapos ay magsisi lang ako. Iyon. Tandaan ho natin, mga kapatid ko, narinig natin kanina, hanggang sa ngayon, yung ginawa ni Abraham, wala naman akong pakialam doon. Pero naapektuhan tayo. Ginawa ni Eva, wala naman akong pakialam doon sa ginawa ni Eva. Pero apektado tayo. Ipinapakita lamang po na sin is not a joke. Hindi biro ang kasalanan. Pangalawa po, yung hong fear not. Yung statement po ng ating presidente is not a spirit of God. Kaya pinapatanggal sa atin yung takot. Kasi hindi kanya ho yun. Ibig sabihin, sa panahon na tayo natatakot, alam na natin kung kanino yung espiritu ng pagkatakot. Sino naglagay ng espiritu ng pagkatakot? Dahil hindi po yan espiritu ng Diyos, mga kapatid ko. So, yan lang po.
Sana po ang dalawang iyan ay nakita natin at purihin ang Panginoon sa umagang ito sa mga narinig ko natin. Amen. Salamat. Amen. Amen. Sige pa. Salamat po. Pastor Danny, please take it away. It's your time. Okay, so God first morning po sa inyong lahat. Yan, para po sa ating reading naman sa atin pong sa Lest We Forget, May 7. I-present po sa atin ngayong araw na ito si John Nevins Andrews. Sa 2 Timothy 2 verse 15, sabi niya dito, "Do your best to present yourself to God as one approved, a workman." He was no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. John Nevin Andrews was the foremost scholar of the young Seventh-day Adventist Church. More than any other person, he had the burden to study, to show himself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Binanggit po dito, si John Nevin Andrews daw po ay ipinanganak noong 1829 sa Poland, Maine. At siya po at kanyang natutunan ang katotohanan sa patungkol sa Sabat mula kay T.M. Prebles sa noong 1845 sa isang truck sa edad na 15 years old. At sila ni James at Ellen White ay nagtagpo noong taon ng 1849. Siya ay naging ministro ng taon na 1850, ngunit siya ay nagkaroon ng mga ng sakit. At yun ang nagpahinto sa kanya ng mga panahon na yun sa kanyang ministerial work. Ngunit, bagaman siya ay nagkasakit, sabi niya dito, siya din ay nag-author ng History of the Sabbath and the First Day of the Week sa taon ng 1861. At by year 1867, sabi niya dito, siya ay naglingkod bilang ating General Conference President at naging Review and Herald Editor ng taon ng 1869. Nang panahon din ng 1874, siya ang pinakauna-unahang official na Seventh-day Adventist missionary sa lugar ng Europa. Siya ay naging kilala dahil sa kanyang malalim na pag-aaral ng Biblia mula sa 7 lengguwahe at na-memorize ang buong New Testament. Na kahit na si Mrs. White siya ay pinuri sa pamamagitan ng pagbanggit na siya ang ablest man sa Seventh-day Adventist Church. Yan. So, dito po, si John Nevin Andrews ay isang matalinong scholar at hindi napapagod na manggagawa ng ating iglesia from our early church. Mula sa bata niyang edad, sinimulan niyang i-dedicate ang kanyang sarili para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At nag-aaral din ng iba't ibang lengguwahe at ma-memorize din ang buong aklat ng Bagong Tipan. Ang kanyang buhay ay nagtuturo sa atin ng importansya ng personal na commitment sa katotohanan. Kanyang yinakap ang katotohanan ng Sabat at pinag-aralan ito at naimpluwensyahan siya at patuloy na lumalim ang kanyang pagkaunawa sa banal na kasulatan. Bagaman meron siyang mga challenges pagdating sa kanyang kalusugan, gawa ng sobra-sobrang pagtatrabaho, nagpatuloy pa rin si John Nevins Andrews sa pag-contribute sa ating iglesia sa pamagitan ng pagsulat. Siya ay naging church leader at naging missionary. Ang kanyang halimbawa ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kayang gumawa ng mga dakilang bagay para doon sa mga nag-dedicate ng kanyang buhay
at sa tamang paggamit ng banal na kasulatan. Yan. So sa mga pagkakataong ito, ipresent po sa atin ang buhay John Nevin Andrews bilang isang batang ministro. At sa kanyang kabataan, ipinakita sa atin ang kabutihan ng Diyos. Sabi niya pa dito, ang reflection po ng inyong lingkod. Ang buhay ni John Nevin Andrews ay isang makapangyarihang paalaala sa atin na tayo ay maging diligent na mga mag-aaral ng salita ng Panginoon. Bilang kabataan, si Andrews ay hindi na naghintay na merong magsabi sa kanya kung ano ang katotohanan. Siya mismo ay nagsaliksik ng banal na kasulatan at siya ay nag-act ayon sa kung ano yung kanyang nakita at nahanap. Yung kanyang commitment sa pagsaaral ng salita ng Panginoon, yun ang bumubog sa direksyon ng kanyang buhay at na-impluwensyahan ang marami ang madla sa kanyang panahon. Tayo ngayon ay namumuhay sa panahon ngayon na gaya ni Andrews, tayo ay inimbitahan na i-present yung ating mga sarili sa ating Diyos. Isang manggagawa na hindi nahihiya and rightly dividing the word of truth. Sabi niya pa dito, God doesn't require brilliance or fame. Ang kagustuhan lang ng Panginoon sa ating buhay ay tayo ay maging faithful sa Kanya, magkaroon tayo ng willing na puso at kaisipan na devoted na matuto at i-apply ang lahat ng katotohanan na ating natanggap. Tinuturo din sa atin ng buhay ni Andrews ang patungkol sa pagtitiis, pagtsatsaga. Kasi bagaman siya ay nagkaroon ng sakit, hindi nawala yung kanyang passion sa pananaliksik ng katotohanan. Ito ay nagcha-challenge sa atin na hanapin yung balanse pagdating sa habang tayo ay naglilingkod sa Kanya, sa ating Panginoon, dapat makita din natin yung pangangalaga natin sa ating mga pangangatawan na binigay din sa atin ng Panginoon. Makita din natin na yung optimal status ng ating health ay magkakaroon ng malaking impact din sa abilidad natin na maglingkod para sa ating Panginoon. Ngayon, tayo ay hinihimok sa ating devotional na mag-recommit tayo bilang mga estudyante ng banal na kasulatan. Tayo ay nananaliksik ng katotohanan para sa ating sarili, atin itong isinasabuhay at atin itong ibinabahagi sa iba. Walang limit kung paano tayong pwedeng gamitin ng Diyos kung atin lang isusuko ang buhay natin ng buong buo sa araw-araw. Ito po yung ating devotional at sa pagkakilala natin kay John Nevin Andrews. Siya po ay isa sa ating mga pillars pagdating sa ating pong iglesia bilang isang Seventh-day Adventist. Maraming salamat po. Okay, salamat Pastor Danny. Can you lead us in prayer po? Sige po. Thank you po. Sige po, tayo po ay nanalangin. O Diyos naming makapangyarihan, maraming salamat po sa pagkakaloob sa amin muli ng inyong banal na spirito na nagbukas ng aming puso at isipan sa aming pag-aaral ngayong umaga. Kami po ay napaalalahanan ng patotoo ni John Nevin Andrews na habang kami ay naglilingkod, patuloy namin makita nawa ang importansya ng aming kalusugan at ganoon din naman ng pananaliksik ng inyo pong salita.
Dalangin namin, O Diyos, bilang inyo pong mga lingkod, kami po ay mag-recommit sa inyo, sa pag-aaral ng inyo pong mga salita. Pag-aaralin namin tumataman. Dalangin namin, Panginoon, na sa mga pagkakataong ito, as we reflect sa iba pang mga bagay ngayong umaga, patuloy na ang mga lessons ay huwag naming kalimutan at patuloy namin itong i-apply sa aming pang-araw-araw. Maraming salamat po sa patuloy na pagtugon ng panalangin, sa pagpatawad din ng aming mga kasalanan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Danny Romero. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Jesus is coming soon and the world must be warned. Prepare to meet our God. God, first morning sa inyong lahat. Uli mga kapatid, can you open your audio and let us greet one another for this day? Alas 4:56 na po ng umaga. Praise the Lord. Let us greet one another. Happy God first morning. Happy God first morning. Happy God first morning po. First morning po. Yan, salamat po sa mga kapatid na tumugon sa ating pagbati at ating pong pasalamatan ang bawat isa, lalo tigit ang narito sa Zoom participants. Ang ating Zoom platform ay meron na po tayong 74 participants, samantala sa FB Live natin ay meron pong 44 na mga kapatid na kasama nating lumalapit sa Panginoon
at piniling unahin ng Diyos sa araw na ito. At ganoon din, hindi natin makita ang iba pang mga details. Mamaya ipoproject po sa ating chat box ni Brother Edmond ang ibang platform viewers at participants po natin. Good morning, and again we will go direct to our reflection and testimonies from the councils of Ellen G. White on stewardship. No? Ang ating pong topic kahapon ay self-denial, self-sacrifice. Yan po ang ating diniscuss kahapon na topic, at gusto ko po itong basahin muli sa inyo ng mabilis, and then we will proceed to our testimonies and reflections and testimonies. All right. Sabi po dito, mga kapatid, sa Councils on Stewardship book, Councils on Stewardship, page 166 to 166, line 3 and line 4, from the Review and Herald, January 31, 1907. Ang wika po dito, in want and distress, God's children are calling to Him. Many are dying for want of the necessaries of life. Their cries have entered the ears of the Lord of Sabaoth. He will call to a strict account those who have neglected His needy ones. What will these selfish rich men do when the Lord asks them, "What did you do with the money I gave you to use for me?" This shall go away into everlasting punishment. The Lord will say to them, "Depart from me, ye cursed, for I was hungered and ye gave me no meal. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me not. Sick, and in prison, and ye visited me not." Second line, the wails of a world's sorrow are heard all around us. Sin is casting its shadow over us. Let us make ourselves ready to cooperate with the Lord. The pleasure and power of this world will pass away. No one can carry his earthly treasures into the eternal world. But the life spent in doing the will of God will abide forever. The result of that which is given to advance the work of God will be seen in the kingdom of God. Amen. So ito po ang ating pong reading kahapon, and we are now ready to have our reflection shared together, at ang mga testimonies pwede rin po nating sabihin sa ating pong platform. Okay, akin na pong binubuksan ang ating pong platform para i-share po ang inyong mga spiritual insights. Use the comment box at may panahon po tayo, babasahin po natin. Okay, meron po ba mga magagandang prinsipyo na ating natutunan buhat po sa ating binasa? Alright. Okay, sige po. Gusto niyo po ba ako magsimula uli? Kasi po ako po ay palaging naghahanay ng mga prinsipyong magaganda dito po sa mga mahihigsing mga sipi ni Ellen White. Una ko pong nakita dito, 6 po itong aking naisulat. Ang una ko pong nakita ay na magandang highlight na principle, biblical principle number 1, ay stewardship requires compassionate giving to the needy. Compassionate giving to the needy. Ang prinsipyo po nito, pinananagot ng Diyos ang kanyang bayan sa pag-aalaga sa mga mahihirap at nagdurusa ang tunay na pagiging tagapamahala o katiwala ay paggamit ng yaman upang maibsan ang paghihirap ng kapwa. Ang ikalawa ko pong nakita dito, mga kapatid, na highlight ng counsel ni Sister White, stewardship includes responsibility and accountability. Yung pananagutan at pagsusulit. Palagi hong kasama yan sa usapin ng pagiging katiwala. Ang prinsipyo po dito, hihinga ng Diyos ng mahigpit na pagsusulit ang mga sakim
na nag-iimbak ng yamang inilaan upang pagpalain ang iba. Kaya hindi maganda ho na tayo ay pinagkatiwalaan, pero ang ating pong accountability sa ating kapwa ay ating nililimot. Yan, hindi maganda yun, ano? And then, pangatlo, stewardship is tested by how we treat the least of this. So, sinabi po doon, nasa Bible po naman yon, sa wika ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, na ang ginawa sa kanya, ang ginawa sa mga maliliit na mga kapatid ng ating Panginoon, yung mahihirap, mga dukha, helpless, defenseless, ay ginawa nila sa ating Panginoon. Ang gumagawa ng kabutihan sa kapwang mahirap ay nagpapautang sa Panginoon. Yun po ang sabi sa kawikaan. No? So stewardship is tested by how we treat the least of our neighbors. Ang prinsipyo po dito, mga kapatid, ay kinikilala ni Jesus ang kanyang sarili sa mga mahihirap at inaapi. So Jesus Christ identified himself sa mga helpless, at ang pagpapabaya sa kanila ay pagpapabaya rin sa kanya. Yan, no? Maganda po yan. No? Ang ikaapat po dito na akin pong nakitang highlights ng sinabi ni Sister White, stewardship requires readiness to cooperate with God's mission. Ayan, no? Ang pagiging tagapamahala ay nangangailangan ng kahandaang makipagtulungan sa misyon ng Diyos. Ang tawag po natin dito, partnership with God in doing His mission. Ang principle, ang tapat na tagapamahala ay dapat maging handang makiisa sa Diyos sa paglilingkod at hindi nalululong sa mga aliw ng sanlibutan. Ikalima, mga kapatid. Kalima, sa 6 na nakita ko ditong highlights, stewardship rejects worldly greed for eternal values. Mga kapatid, maliwanag po sinasabi yan sa ating readings. Okay? Panandalian lamang ang mga kayamanang makalupa. Ang matalinong tagapamahala ay namumuhunan sa mga bagay na may walang hanggang epekto. Kahulihan, stewardship is a life of doing God's will, a lifelong dedication to do God's will. Principle number 6, ang pangmatagalang bunga ng pagiging tagapamahala ay ang buhay na nakatalaga sa layunin ng Diyos, hindi sa pansariling interes. Sinasabi nga po ng 1 John 2:17, at ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyon, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakilanman, because God is an everlasting God. Amen, mga kapatid. Okay, meron po kayong gustong i-share? Ang oras po natin ay 5:05. Marami pang panahon. Pastor Dasoy, nagtaas po ng kamay si Pastor Dasoy. Please. Meron pong kapatid tayo na nakausap ko nung linggo. At kapag kasi nagkita kami ng kapatid na ito, si Brother Nehemias Vinculado, lagi naming pinag-uusapan ang tungkol sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Nabanggit po ng ating presidente tungkol sa hindi dapat tayo maging sakim. Nabanggit po niya. Ito hong nakaraang ani ng sibuyas, pumunta po roon ang mga pastor. Masasabi po yan ni Pastor Meneses. Pumunta po siya roon, sabi niya, sige pastor, ikarga mo na ang gusto mong ilan ang gusto mong kayang ikarga. Sibuyas po yan, mahal po yan mga kapatid. Mahal po ang sibuyas. Hindi ho bababa sa 50 per kilo. Ano ho ngayon, mataas na naman. At hindi pa ho natatapos doon. Sabi niya kay Pastor Meneses, Pastor, sa CLPM papuntahin mo lahat dito ang gustong kumuha ng sibuyas. Sa madalit sabi, nangyari nga po, nung bandang huli, tinanong uli, Pastor, wala na bang pupunta rito? Nung wala nang pumupunta, o sigurado kang wala na, doon lang niya pinagbili. Sabi ko, aba kapatid, kako matindi yan na testimony mo sa Panginoon. Yung natira, yun na lang ang kanyang pinagbili.
Sabi ko sa kanya, tanong ko'y ganito. Ano ang nagtulak sa'yo? Ba't ganun ang style mo? Ang nagtulak sa'yo? Nabasa ko pa kasi pastor, yung unang bunga, ibahagi mo. Yung unang ani mo, ibahagi mo. So yun po ang kanyang ginawa. At nakita ko sa kanya, nag-i-enjoy siya sa ganun, hindi siya napipilitan at hindi siya natatakot. Kung may takot ka sa dibdib, aba, matindi ito, baka hindi babalik yung gastos ko. Di ba? Ako, farmer kasi ako, pinalaki ako sa bukid eh. Baka hindi babalik ang gastos ko, abay kunin ko muna yung gastos ko bago ako magpamigay. Mayroong ganung isipan, mga kapatid. Ano po? Pero ang taong ito, nagtiwala lang siya sa sinabi ng ating Panginoon, mga kapatid. At nakita ko taon-taon, mayroon siyang project na ginagawa. Nakita ko, lahat yata ng anak may sasakyan na, hindi second hand, mga kapatid. Yung tractor ho, mahal po ang tractor. Pero lagi siyang pinagpapala ng Panginoon doon sa kanyang pagsunod sa sinasabi ng ating dakilang Diyos. Hindi lang basta pagsunod, masaya siyang sumusunod kasi nakikita ko kapag siya ay nagkukwento. Yun lang po mga kapatid, ang testimony ng iba na isinishare ko po sa inyo. Amen. Salamat po Pastor Jackson for a very empowering testimony. Alright, meron pa po ba na gusto magsalita mga kapatid? Share your thoughts, share your experiences, your journey walking with God every day. What happened to you mga kapatid? Kumusta na po kayo? Ano na po ang inyong journey? Kumusta po ang inyong spiritual journey? Sa atin pong mga ayon, Pastor Ernie, ang aking kaibigang direktor. Pastor Ernie. Good morning po, Pastor Jerry, at sa lahat po ng mga kapatid na sumaybay sa ating God First Morning. Dito ko po nakita mga kapatid na ang pagbibigay ay isa sa kaloob ng Diyos. Ito ang isa sa ginamit niya kung bakit ang kanyang mga anak ay patuloy na umunlad at lumagong iglesia, especially sa Books of Acts. Naranasan po ni Pablo o ni Lucas, kasama sina Pablo at ibang mga alagad, apostol. Kaya umunlad yung, especially po doon sa 2 Corinthians chapter 8, yung pong Macedonia. Binigay po halimbawa ni Pablo ang mga taga-Macedonia upang sa pagbibigay. Lahat po ng kanilang lahat ng bagay ay kanilang unang ibinigay sa Panginoon. At ang Diyos ang siyang patuloy na nagpala sa kanila. Hindi sila pinagkulang ng anumang bagay. Nakatulong pa sila. Ibig sabihin po mga minamahal ko mga kapatid, kapag po tayo nagbigay, naaalis yung ating pagkamakasarili. Si Kristo ang siyang nagtatransform ng ating ugaling pagiging maramot sapagkat nais po ng Panginoon sa pagbibigay. Ating ipinagkakaloob ang anuman sa atin sapagkat tayo unang-una nabibless at binabago tayo ng Panginoon sa ating buhay, sa ating karakter, at ang resulta, nagiging tayong blessing sa ibang tao. Amen. Salamat po sa aming mahal na direktor ng ILNDR Sabbath School, Pastor Ernie Marin. Salamat po. Praise the Lord for that yung admonition. Ayan. Salamat po. Meron pa po ba na gusto mag-reflect dito po sa ating topic kahapon? Self-denial and self-sacrifice. Ayan. Alam po ninyo, ayan, si Pastor Dasi uli, please. Pasensya na, ano? Hindi po, okay lang po. Mayroon po kasi mayroong sumulpot tayo na pagpapala na ibinigay ng Panginoon bukod sa isang church planting site natin na dagdagan uli ng isa. Aaminin ko po, parang ayaw ko na sana kasi meron pa yung isang inaasikaso, wala tayong magagawa kung tayo ay pinapunta roon at dadagdagan ng church planting site. Ngayon, yung mga taong na-converter po roon, naghahanap ngayon. Kasi mga nasa ibang relihiyon naglipatan sa atin, naghahanap ngayon ng simbahan. Sabi niya, Pastor, saan mo kami ilalagay?
nakuha na yung ulo ko. Sabi ko, Panginoon, ano gagawin ko rito? Hindi pa nga natatapos sa kabila. Ito na naman. Alam mo, Panginoon ho ako nagreklamo una eh. Pangalawa lang dyan sa CLPM. Tapos, nanalangin. Sabi ko, meeting ang church, manalangin tayo. Saan tayo kukuha ng lupa? Ay alam mo naman ho ninyo ngayon, napakahirap maghanap ng lupa. Ano po? Wala naman ho kaming maibibili. Anong gagawin natin? Ipanalangin natin si Mayor. Haharap na ako kay Mayor at hihingi tayo ng lupa. Gusto kong paikliin. Nagpray kami na nagpray siguro mga 1 buwan. Sabi, Pastor, pumunta ka na ba? Pinipressure pa naman ako ng mga kapatid. Sabi ko, hindi pa ako, on the process pa ako ng prayer. Minsan pupunta sana ako, pero napapa-atras po ako. Pray muna ako, uwi ako sa simbahan, luluhod ako sa pulpito. Sinasabi ko, Panginoon, ano kaya? Tutuloy ba ako ngayon o hindi? Minsan maraming beses ako na mag-attempt pero umaatras ako. Isang araw, talagang sabi ko po, kausapin ko na talaga Panginoon, yung mayor na yan. Nausap ko po. Sabi ko, Mayor, patayo sana kami, mayroon kaming bagong lugar na kuhan. Mga kapatid, hihingi sana kami ng lupa na pagpatayuan ng simbahan eh. Marami kasi akong iniisip. Kung convert kayo tapos wala pala kayong pambili ng lupa. Lahat na kung ano-anong pumapasok sa isip ko po. So, alam mo ang sabi niya sa akin? Sabi niya, sige kanya, ilan bang square meter ang gusto mo? Aba, sabi ko, 200, 300, sabi sa akin. Sabi ko, 300 po, Mayor. O sige, kanya, ganito gagawin mo. Kasi hindi lupa ng gobyerno yan. Sabi niya, sumulat ka. Adi, paikliin ko ulit, sumulat na po ako. Isinigurado kong tinanggap niya, mga kapatid ko. Personal ko nang ikinuhan sa kanya. At nung Lunes, speaker po ako sa munisipyo sa flag raising ceremony. Pagkatapos ho ng aking pag-i-speaking, tinanong ko, Mayor, kumusta na po yung lupa? Pagkatapos ng eleksyon, gagawa tayo ng deed of donation. Amen. Ngayon nakita ko, hindi lang pala Adventist ang kuhan mapagbigay. O naisip-isip ko ngayon, pati pala mga tao na inaakala natin na baka tayo lang, may mga mapagbigay din. So mga kapatid ko, but of course, higit sa lahat, dahil sa pagluhod ng luhod, ay kinilos ng Panginoon ang puso ng mayor na ito. So ibig kong sabihin mga kapatid ko, ay walang tayong magduda matakot sa kapangyarihan ng Panginoon at sa ating panalangin na ating iniluhod sapagkat kung kalooban niya, kahit madamot, hindi pwedeng magdamot pagkakalooban pala niya mga kapatid ko. Maraming salamat po. Amen. Salamat, Pastor. Napakaganda ho ng inyong experience sa inyong pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi nga po, Pastor, ng Jeremiah 32:27, ang sabi ng pagpapakilala ng Diyos, ako ang Diyos ng lahat ng laman. Meron bang mahirap na bagay sa akin? Tayo na ang sasagot niyan. Meron po bang mahirap na bagay na gawin ng Diyos sa atin? Kung wala po, masasabi niyo po yan sa inyong mga testimonies. Ang oras po natin ay 5:16 as of 5:11 kanina ang report po ng ating kapatid na si Brother Edmond. Ang ating pong Adventist Mission viewers and followers ay umabot po sa 16. Ang CLPM Facebook live streaming ay 47. Ang Discipleship Ministry ng ating pong kapatid na si Brother Melvin ay 13. Sa YouTube po natin ay 7. Ang ating mga suki doon. At ngayon po umabot na po ang bilang natin sa ating pong platform sa ating Zoom. 86, purihin ang ating Panginoon. Nais ko pong bumasa ng isa dito mula po kay Sister Net Lazaro, is Bulacan 2, Area 5. Ang mali o waldas na paggamit pala ng mga salaping ipinagkatiwala na mayroon tayo, ito ay mapupunta sa kaparusahan. Sayang ang ating pagpapagal. Sabi ng banal na kasulatan,
wala pong sino mang makakapagdala ng kaniyang kayamanan dito sa lupa na madadala sa langit. At kapag naman iniuna natin ang mga gawain ng pagpupulong o pagtulong at pag-share, totoo na ang karanasan ng pagbubuhos ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Napakaganda ng halimbawa na inuuna ang Diyos, na isang halimbawa ang karanasan ng ibinahagi ni Pastor Dasoy. Amen. Sa mukha at saya at pagbabahagi ng karanasan ay tunay na nagpapakilala sa karakter ng Diyos. Amen. Thank you, Sister Nitz. Thank you po. Sabi po doon sa 1 Peter ba yun, mga kapatid, na walang elementong hindi masusunog sa lupang ito pagdating ng Panginoon. Kaya dito lang po yan, gamitin na natin. Hindi na natin makakasama yung mga bagay na yan pagpunta natin sa karyan ng Diyos. May iwan, susunugin lang. Kaya dapat unti-unti na po nating detach ang ating sarili dyan. Unti-unti na rin po nating italaga ang lahat para masanay na po tayong papunta na sa langit. Ano? Ang sabi po dito ni Brother Nemuel, sa kanyang senior po ni Brother Edmond, extracted from the chat ng maybe sa CRPM group. Yan. Brother Nemuel, when God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. Yan, maganda pong paalaala yan sa ating mga kapatid. God bless your ministry, Pastor Dasoy. Yan. Salamat po, mga kapatid. Na po. Meron dito isa ko, basahin niya natin, medyo mahaba lang ito, pero ipanalangin po natin mula po sa kay Siwan Nueva Ecija, South Nueva Ecija 2, ay Brother Sunny Erilla. Sabi po niya, ipanalangin po natin mga kapatid, hindi madaling gawing bumalik sa original diet kung hindi natin hihilingin ang tulong ng ating Panginoon na magawa at i-apply sa ating buhay. Like Adam and Eve, ginamit ng kaaway ang appetite para sila ay tuksuhin. Ganoon din sa last day events na ating kapanahunan. Master na ng kaaway ang paggamit ng appetite para tuksuhin ang bayan ng Diyos. Yan, mga kapatid, we will overcome in every aspect of our life basta kasama natin ang Panginoon. He will transform us. Salamat po, mga kapatid, sa mga share na ito. 5:19 na ho ng umaga. Allow me to introduce to you our scheduled speaker based on pinadala po ng ating Ministerial Secretary. Iiwanan na po natin, mga kapatid, ang chapter 33. Iwanan na po natin ang chapter 33 about how we treat the poor, and needy. Ngayon ay pupunta po tayo sa chapter 34 na ng Counsels on Stewardship Reading and Testimony. Ito ho ay may pamagat na liberality commended. At nakatalagang tagapag-speaker o tagapagsalita ngayong umaga ay ang Associate District Pastor sa San Fernando, Pampanga, si Pastor Jomer Clerigo, ang isa sa ating pong intern doon na pinagpapala rin ng Panginoon ang kanyang ministry. Okay. Ang ating pong mga kapatid na mag-share po ng ating pong God First video, either si Brother Melvin or si Brother Edmond. Sino po sa inyong dalawa? Ang ating pong mga volunteers dyan. Alright. So, salamat po ng marami. Bukas po ay gumayak ulit tayo para po sa ating mga spiritual insight sharing and testimonies. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Let us listen to God First Morning video. God First video. Ang Diyos na nagbabahagi, February 15, Offertory Reading Devotional. Sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon,
maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 16. Mayroong maraming kamangha-manghang bagay sa nilikha ng Diyos na patuloy na pumupukaw sa ating pagkamangha, mula sa malawak na kalawakan ng universe, na hitik sa napakaraming bituin at mga galaksi, hanggang sa masalimuot na ecosystem ng mundo. Isaalang-alang ang kayamanan ng mga mineral, na naghihintay na matuklasan at mahukay, at ang mga magkakaibang hanay ng mga hayop at ibon na naninirahan sa ating planeta. Ngunit binanggit din ng Biblia ang mga bagay na hindi nakikita. Lahat ng ito na ipinahayag ng Biblia ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ang mahahalagang mineral tulad ng ginto, brilyante, at uranium, kasama ang mga mapagkukunan tulad ng langis na makabuluhang nakakaapekto sa buhay sa lupa, ay nilikha lahat sa pamamagitan ni Jesus. Sa katunayan, ang nakikita at hindi nakikita ay nilikha para kay Jesus, hindi para sa atin. Ginagamit natin ang mga kayamanang ito dahil ibinabahagi ng mapagbiyayang si Jesus sa atin. Bilang ganti sa Kanyang mga pagpapala, hinihiling niya na kilalanin natin ang Kanyang pagmamayari sa pamamagitan ng pagbabalik ng 10% bilang ikapo kasama ng mga handog. Hindi ba't kakaiba na kung minsan ay ipinagkakait natin sa may-ari kung ano ang nararapat na pag-aari niya? Sa tuwing tayo ay pinagpapala, may panawagan sa atin na kilalanin ang pagmamayari ng ating tagapagligtas sa lahat ng bagay na inaangkin natin bilang atin. Panawagan: naway pagpalain kayo ng Diyos sa araw na ito habang kinikilala ninyo ang pagmamayari at pagiging mapagkaloob niya sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikapo at mga handog. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Okay, Pastor Jomer, please. Isa pong maligayang umaga sa inyo po mga minamahal na mga kapatid at sa mga minamahal na mga kamanggagawa. God first morning po sa ating lahat, purihin po natin ang ating pong Panginoon. So sa umaga pong ito mga minamahal ay darako na po tayo sa ating pong isa sa mga napakahalagang talakayan. Ngunit bago po yun, ay anyayahan ko po muna kayo saglit, pumikit po tayo sandali para manalangin po muli. Dakila naming Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Ngayong umaga ay habang amin pong ipinagpapatuloy ang aming pong pag-aaral ng inyong pong mga payo at paalala, inyo po na bang patuloy na buksan ang aming mga puso't isipan upang lubos na maunawaan ang mga salitang ito sa aming buhay. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, tayo po ay nasa chapter 34 po ng ating pag-aaral. At ito po ay may kinalaman sa ang gawain po ng pagbibigay ay napakahalaga. Kaya po ang gawa po ng pagiging mapagbigay ay pinupuri po mga kapatid. So ito po ay tumutukoy sa liberality commended po. Para po sa ating pag-aaral pong ito mga kapatid, atin pong puntahan ang ministeryo po ni Apostol Pablo na habang siya po ay nasa ministeryo ng kanyang paglilingkod sa mga iglesia, siya po ay walang pagod na nagbibigay ng kanya pong mga paalala at pagpapalakas sa mga kapatid upang sila ho ay magkaroon ng pagnanais na makibahagi sa gawain po ng ating pong Panginoon. At madalas po na itong si Apostol Pablo mga kapatid ay kanya pong hinihikayat ang mga mananampalataya sa kanyang kapanahunan na sila ho ay magkaroon ng gawaing pagbibigay, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya ho sa bagay pong ito, sa banal na kasulatan po, kung atin pong babalikan ang Biblia, dito po sa mga sinabi po ni
Apostol Pablo, kanya pong isinulat ito dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 35. Akin na lang pong babasahin sa wikang Tagalog sapagkat napakaliwanag po nito. Ang sabi po dito, sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siyang mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. So, isa sa mga napakahalagang paghihikayat po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya po ito, mga minamahal ko mga kapatid. At bilang karagdagan po sa kanyang paghikayat na ito, ay idinidiin din po ito ni Apostol Pablo dito po sa Aklat ng Mga Korinto. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 6 at saka 9. Sa wikang Tagalog po ay ganito naman ang sinasabi niya. Kung kanina sinasabi niya, it is more blessed to give than to receive, ay meron pa pong idinidiin si Apostol Pablo dito po sa talatang 6 at 7. Sabi dito po, at ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay nag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasyan ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Mga minamahal ko mga kapatid, ito pong mga talatang ito ay bahagi lang ng paghikayat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa kanyang kapanahunan na sila ho ay maging kabahagi sa gawain ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay. At kung atin pong titingnan, halos lahat po ng mga mananampalataya sa lugar po ng Macedonia, kung sila po ay ating iba-background check, ang kanila pong status sa buhay ay hindi po ganun kayaman. Sila po ay mga mahihirap din na kagaya po natin sa panahon natin ngayon mga kapatid. Pero alam niyo po, yung kanilang puso ay nag-uumapaw po sa pagbibigay. Nag-uumapaw na mayroon pong pagmamahal para sa Diyos at sa katotohanan ng ating Panginoon. Sila po ay masaya na nagbibigay. Sila po ay masaya na sumusuporta sa Ebanghelyo, sa gawain po ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal ko mga kapatid. So, dito po natin mapapansin na ang mga mananampalataya ng Macedonia ay isang mahalagang halimbawa na hindi ho natin kailangan ng mga malalaking resources upang tayo ho ay sumuporta sa gawain ng ating Panginoon. Ang pagiging mapagbigay mga kapatid ng mga hikayat o mga mananampalataya ng Macedonia ay isa pong halimbawa para po sa ibang mga iglesia, lalo tigit po sa ating kapanahunan. Ito po ang akin pong tinutukoy sa atin po ngayon na hindi po natin kailangan na magkaroon muna ng mga malalaking resources upang sabihin po nating ako ay makasuporta sa gawain po ng atin pong Panginoon o makapagbigay po ng malaking halaga para sa gawain po ng ating Panginoon. Alam niyo po, bahagi po ng mga mananampalataya ng Macedonia, binanggit po dito ni Apostol Pablo sa aklat po ng ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 4. Babasahin ko po ang sabi. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay nakapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Kita niyo po mga kapatid, ipinapakita po dito sa atin na ang mga mananampalataya ng Macedonia ay nagbibigay ayon sa kanila pong kakayanan. Yung tinatawag po nating willingness to sacrifice sa bahagi po ng mga Macedonian believers
ay nagpapakita ho ng resulta na tinatawag ho nating buong pusong pagtatalaga ng kanila pong buhay sa gawain po ng ating Panginoon. At kung ating makikita, sila ho ay willing to give freely ng kanilahong mga resources for the support of the gospel, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya ho, sa kanilang simplicity, sa kanila pong integrity, at sa kanila pong pagmamahal para po sa mga kapatiran, ay they gladly deny themselves, mga kapatid. No, itinatanggi ho nila ang kanilang sarili, which is naintindihan ho natin yan nung nakaraan kahapon, yung denying self po, mga kapatid. At sa bagay pong ito, mga minamahal ko mga kapatid, napakahalaga na atin pong maintindihan yung pagtanggi sa atin pong sarili. Kagaya ho ng ating binanggit po dito, ang mga kapatid, ang mga mananampalataya ng Macedonia, they were willing to give freely of their means for the support of gospel. Bakit po kaya mga kapatid sila ay freely giving their means for the support of the gospel? Alam nyo, sa talatang 5 ng Kapitulo 8 ng 2 Korinto, ito po yung pinakapundasyon ng kanilang malalim na commitment sa ating pong Panginoon. Ang sabi po dito sa talatang 5, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang pinakapundasyon ng kanilang gawa ng pagiging mapagbigay, mga kapatid, ay ang pagbibigay una at higit sa lahat ng kanilang sarili sa ating pong Panginoon. Hindi ko natin kailangan ng mga malalaking resources to support the gospel. The only thing that we need in ourselves is to surrender ourselves to the Lord, mga minamahal ko mga kapatid. At sa bagay po na yan, makikita po natin kung paanong tayo ho ay pagpapalain at gagamitin po ng ating Panginoon. Ito pong si Pablo ay mayroon po siyang inatas na gawain kay Tito sa mga taga-Korinto. At ang mga gawain pong ito, mga kapatid, ay mababasa po natin sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7 at saka 11 at sa 2 Corinthians chapter 12 verses 9, 8 to 11. Kung ano man po ito, mga kapatid, ay maaari niyo pong basahin sa inyo pong mga sarili. At ang nais ko lang po na idiin sa inyo sa umaga pong ito, ang pagiging hindi po makasarili sa gawain ng pagbibigay, mga kapatid, ay napakahalaga sa mga sinaunang mananampalataya o sa ating sinaunang mga iglesia para po masuportahan ang ating gawain, ang pagbabahagi, ang pagpapalaganap ng gawain ng ating pong Panginoon. At ang pagiging hindi makasarili po ay nagbibigay ng tunay na kaligayahan sa mga mananampalataya. At para po sa mga mananampalataya po, mga kapatid, alam nila na ang kanila pong mga pagsusumikap sa pagtulong sa gawain ng Panginoon ay hindi ho magiging walang kabuluhan. Kaya po, ganun na lang ang kaligayahan sa kanila pong buhay, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya ho, ngayong umaga ay tunay na napakaganda po ng atin pong napakinggan na paalala at mensahe po sa atin kung paano ho nating makukunan ng halimbawa ang mga mananampalataya ng mga taga-Macedonia sa panahon ng kanilang pagsusumikap at sa panahon po ng kanilang pagtalaga ng kanila pong mga sarili para po sa pagtulong o pagsuporta sa ating pong gawain. Ulitin ko po, mga kapatid, sa ating pong panahon ngayon, we are not different from these believers of Macedonian. We are just the same from them po, mga kapatid. Pareho lang po tayo sa kanila. Kaya po ang kailangan na akin pong gustong idiin sa umagang ito ay nasusulat po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5 na ang pinakapundasyon ng gawain ng pagbibigay ay ang pagsuko muna ng puso at isip o ng ating sarili sa ating pong Panginoon. At sa bagay pong ito, ang sabi nga sa atin,
ang gawain po ng pagbibigay ay pinapupurihan po ng ating pong Panginoon. So sa muli, nawa ho ay nagkaroon tayo ng isang simple ngunit makabuluhang kaisipan dito ho sa ating tinalakay sa umagang ito, at sa muli ay God First Morning, pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Amen. Pwede ba natin gamitin ang ating mga response sa pag-open na? Amen, mga kapatid. Ano po, usapang pagbibigay po tayo ngayon. Yung bagong chapter ng ating lesson. Ano po. Kaya manatili po tayong matatag. Usapang pagbibigay ito. Ano po. Sabi dito ay napakaganda ng pinakabuod. Ano? Tema. Ang bukas palad na pagbibigay ay bunga ng pusong lubos na nakatalaga sa Diyos at nagpapakita ng buhay na pinabanal ng Espiritu. So alin daw yung bukas palad na pagbibigay? Hindi yun napipilitan lang, ano? So yung bukas palad na pagbibigay ay ano? Bunga ng ano? Puso na lubos na nakatalaga sa Diyos. So ibig sabihin, hindi ka talaga makapagbibigay ng bukas palad kung ang iyong puso ay hindi nakatalaga sa Diyos, ano? At ang pagbibigay ng bukas palad ay pagpapakita ng ano? Pinabanal ng Espiritu. So ayun, ano? Pagka pala tayo ay may pusong nakatalaga sa Diyos at tayo nagbibigay ng bukas palad, ayan, tayo pinabanal ng Holy Spirit, mga kapatid. Masasabi na natin na tayo ay pinabanal. Bakit? Kasi yung liberality of giving, yung liberality na pagbigay ng malaya na isa sa pinakamataas na pagsamba, ano po. Bakit? Natitiwala tayo sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan, na siya ang may-ari ng ating mga resources, na siya ang lahat ng nagbibigay ng ating mga pinansela na po, ng ating talento, oras, lakas, sa pagkakatiwalaan sa Panginoon lahat, ano, pagsuko sarili. Kaya pinakamataas na pagsamba itong ating gagawin na ito, no? Kaya nawa bawat isa sa atin ay maging matatag, ano, maging matatag, at huwag natin isipin yung wala nang matitira sa akin, ano. Unahin natin ang Panginoon, mga kapatid. Unahin natin ang Panginoon. Ganyan ang aking practice na, no? Hindi ko na yan babaguhin pa. Sa lahat ng aking increase, kikita inuuna ko na ang Panginoon, at nagkakasya ko yung mga natitira pa na 80%, ano. At kung lumalaki na yung aking kita, daragdagan ko na yun, di ba? At meron pa tayong pagtulong sa kapwa, pagtulong sa iba pa. So yan, ano, unahin natin ang Panginoon. Pagtulong sa kapwa ay napakalaga. So sinabi ni Pablo na it is more blessed to give than to receive. Sabi nga ni Pastor, di ba? Mas mabuti tayo nagbibigay kasi tayo tumatanggap, ano po. Sabi pa dito ay ang prinsipyo ng pag-aani ayon sa pagtatanim. Ang pag-aani ay batay sa laki ng itinanim. Kung ano yung ibinigay, yun dinaanihin mo. Kung ano yung tinanim, yun aanihin mo, no? Magbigay ka ng kaunti. Kaya kaunti rin yung aanihin mo. Kaya pala, iba naghihirap, ano po. Kaunti lang yung kanilang blessing na natatanggap kasi kaunti lang din naman yung ilang binibigay, or minsan hindi pa. So, kung tayo naghihirap, wala tayo ibang dapat isiin kundi tayo rin. Mga kapatid, ano, kung gusto mo raw marami kang matanggap, marami kang anihin, marami rin dapat na yung itanim mo. Tapos sisingit na naman yung mga ibang kontra, sabihin bakit yung iba di naman nagbibigay, payaman pa. Mga kapatid, yung kanilang kayamanan ay panandalian lamang, ano po. Hindi yan mapupunta sa, hindi nila yan maiipon ng kayamanan na yan sa langit na bayan. Huwag natin gayahin yung gano'n, ano. Sila ay pinagpala rin naman ng Diyos, ngunit kung hindi nila gagawin yung tamang, ano, sabi previous lesson natin, yung kahapon di lang nakapagsalita kanina doon, marami na silang oras, ano po. At sabi ay ang hindi gamitin ng kayamanan sa pagtulong ay isang kasalanan at may kaparusahan sa pagdating ng Panginoon. So, gusto niyo ba yung gayahin sila? Huwag na lang, di ba?
Halimbawa, ginawa pang halimbawa yung taga Macedonia, ano po. Yung pagkaman matagal na panahon na ito, wala naman tayo pinagkaiba, ganun pa rin ang tao noon, ganun pa rin tao ngayon, ano. Sabi, bagamat sila dukha, ang pananampalataya ng sa Macedonia ay nagpakita ng labis na kagandahang loob, di ba? Mga dukha yung mga taga Macedonia, pero sila ay giving freely, no? Pero ganun pa man, yung mga tao masama ay masama pa rin hanggang ngayon, no? Hindi nila hinintay na hikayatin silang magbigay. Sila po ang nagpilit na tumulong sa kanilang makakaya. Hindi na sila hinihingan, sila pa tumutulong. Teka, parang maganda yung ito pala yung mga taga Macedonia, yung mga may hirap ngunit mapagbigay, ano po. Bakit parang anyway, okay lang. Sa mga taga Macedonia, magandang halimbawa, ano po, mapagbigay kahit hindi nahihingi, sila pa yung pumipilit na magbigay. Ano kaya kung ganyan lahat ng tao, no? Hindi, yung ikaw na yung tatanggi, no? Ikaw na yung tatanggi sa binibigay ng kapwa mo at pinipilit pa tanggapin mo. Napakaganda. Walang magugutom, walang maghihirap, pantay-pantay lahat, ano. Masaya ang lipunan, mga kapatid. May sikreto pala yung kanilang pagbibigay sa Espiritu. Sabi dito, buong puso nilang inalay ang sarili sa Diyos. Yun ang sikreto, ano, para maging mapagbigay. Yung ating puso ialay natin sa Diyos. So muli, sa kabuuan ng lesson na ito, sa tao dito ay tinuturo sa atin yung lesson na ito na ang tunay na pagbibigay ay nagmumula sa pusong itinalaga sa Diyos. So kapag itinalaga natin sa Diyos ang ating puso, yan ay ating tunay na magaganap yung ating tunay na pagbibigay, ano po. Ang mapagbigay na espiritu ay bunga ng espiritu, kagaya na sinabi ko kanina, ano po. So hinihikayat tayo ni Pablo na lumago hindi lamang sa pananampalataya kundi sa maging kagandahang loob, mga kapatid, ano. Sa pamamagitan nito tayo ay nagiging kasangkapan sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Kasangkapan pala tayo pagpapalaganap ng ebanghelyo kung tayo ay may liberality na puso, ano, mapusong mapagbigay, ano po. So yun yung ating lesson sa araw na ito, pusong pagbigay. Kailangan natin ay ang ating puso ay isuko natin ng buo sa Panginoon. Sister name pa, please pray for Vicky. Siya po ay may sakit. Siya din po ay hindi pa po siya Adventist, kasi Sister Vicky ito. Pero sumusuporta po sa gawain dito sa Tabacao. Sana po pagalingin siya ng Panginoon at pauwi na po at babagsak na daw siya. Overpatig na siya. Sister Vicky, ikaw ay may sakit ngayon, ano? Gawa yan ng iyong pagod sa trabaho plus pagod sa iniisip sa mga mahal sa buhay. So mga Sister Vicky at mga kapatid, may sikreto tayo dyan. Paano tayo ma-overpatig, pero siyempre maganda na makauwi ka na rin, ano. Matagal ka na yata hindi nakakauwi. Pero sa ganitong sitwasyon na ikaw talaga lalong mapapagod at magkakasakit kung patuloy mong papaguran nyo yung sarili, ano po. So hindi ka pa nga, sabi dito, hindi pa binyagan, Sister Vicky. So unang-una ay kausapin mo po. Kausapin natin ang Diyos sa bawat umaga. Pag tayo nag-iisa, kausapin natin ang Diyos. Isuko natin sa Kanya yung ating mga problema sa pamilya. Kasi wala din natin kaya solusyonan yan. Yung problema sa pamilya, ang Diyos ang makakasolusyon dyan. Naniwala po kayo, no? Yan ay problema na hindi natin kayang solusyonan. Bagkus ang Diyos ay makakatulong sa atin, ano po. Isuko natin lahat yung problema sa pagod sa physical na katawan ay hindi rin naman maganda, no? So huwag niyo po masyadong pagurin yung sarili niyo. O nga po ay matagal lang, o nga po at kayo ay matagal na rin yata tinakawi, ngunit natatagdagan pa yung inyong patig sa pag-iisip sa gabi. Mag-iisa kayo, di ba? O magtatrabaho kayo sa malayo. So kaysa mag-isa kayo, samahan kayo ng Panginoon. Manalangin po, Sister Vicky. Kaysa aking pag-iisa, na matagal din ako panahon na nag-iisa, no? Pag ako ay nasa barko, kasama ko ang Panginoon, nananalangin din ako, no? At siyempre kausap ko yung aking mga mahal sa buhay, pero hindi man mawala yung problema sa pamilya at malayo, no? Long distance relationship. So nariyan ang Panginoon para ating lapitan at sasama ka namin sa panalangin at nawa ay makamit mo ang pinakamabuti ayon sa kalooban ng Panginoon. At
naninirisa at ituro rin po natin sa mga bata na maaga silang matutong magmahal sa Diyos at sa kapwa. Praise the Lord, naninirisa. Yan testimony ko lamang sa inyo. Yung aking mga anak, yung bata kong anak, grade 6. Yung isa ay high school, magkakalis na ngayon. So tinuruan na rin dahil sa natutunan namin sa LPM, God First Morning. Dapat pala sila rin ay nagbibigay sa envelope. Huwag lamang loose offering. Tinuruan na namin sila mag-tithes mula taon na ito. At sabi ko sa kanila, kayo yung maghuhulog na sobre nyo doon sa basket. Di nakita ng kanilang mga kasamang bata. Gumaya na rin yung mga bata. So yun na-share ko rin sa mga parents nila na mas mainam yung ganito. Ipakita natin yung tama para yung ibang mga bata natuto rin. Pero pang isa, yung bagong binyaga na hindi alangin data, lagi dito pero siguro walang data, Sister Emelinda. So yan, nakita siya ng isang kapatid na matagal na, matanda na yun, matagal na Adventist yun. So nakita niya na may sinusulat na sobre. Sa sobre yung kapatid na bagong binyaga nagbibigay ng COP, tithes and COP, parehas pantay 10 plus 10. So na-encourage din itong matanda, kapatid na matanda. Ginaya din siya, hindi nga lang siya nag-COP pero nagbigay siya nagsimula na siyang gumamit ng sobre. So yun dito po si Nika nakikinig na. Nika, ayan, Veronica, makinig ka na po. Ituruan ka na yung lola. So alam mo yung anak ko Veronica ay tinuruan ko siyang mag-COP. Ayan, kaya dapat pagka mayroon kang binigay sa yung may binigay sa yung pagpapala ang Panginoon, binigyan ka ng baon, binigyan ka ng pera, unahin mo yung para kay Jesus. 10% magtiwigay ka ng tithes at offering, kahit maliit yan, hindi yan galing hindi yan dahil sa pera kundi dahil sa puso. Pag binigay mo yung kay Jesus, lagay mo sobre sa mga kasama mong bata sa church, ipakita mo na meron kang thanksgiving o pasalamat na offering kay Jesus. Ito yung sobre, ihulog mo sa basket. Ayan, pag ikot ng basket, ikaw maghulog. So matuturuan mo yung kapwa mo bata, hindi mo na malalaman, nakakapagturo ka na pala sa kanila, di ba? At sa yung unti-unting paglaki Nika, kasama mo si Jesus, hindi mo yan makakalimutan hanggang paglaki mo nagtatrabaho ka na. Kasama mo yun, matututunan mo yan pag magtatrabaho ka na, malaki ka na, hindi na yun mabigat sa iyo. Sa amin kasi nung unang sinubukan na mabigat, hindi namin sa kasanayan, matatanda na kami, pero ikaw bata pa, ginagawa mo na. Siguradong magiging maganda kang halimbawa sa iyong mga kasamang bata at sa iyong paglaki. So ayun Nika, just always listen to your mom, dad, and lola, kasi sila yung mas matatanda, nagbibigay ng guide sa iyo na natutunan nila kay Jesus. Ayan Nika. So Sister Sweetie, pakisuyo po, pakisama sa panalangin si Hannah. Sasalinan po siya ng yung PET scan. Maga po ang biyahe namin pa Manila. Sige po, ano kaya nangyari kay Sister Hannah? Anyway, Sister Hannah, huwag kang matangamba, huwag kang matakot. Ang procedure ay procedure. Yan ay para sa iyong kabubuti at nawa maging maayos ang iyong kalusugan. Super okay ka naman nung tayo nasa Leonardo. Alam kong goods ka pa rin, siguro lang may konti lang dapat. Hindi ko alam kung ano yung PET scan na to. PET scan sa ilalim po siya akala ko sasalinan, sa ilalim sa PET scan. Ako kasi hindi na ako nagpapa-CT scan or MRI yun dapat sa akin or kasi CT scan mas malakas pala yung yung contrast. Hindi na ako nagpaganyan at okay naman ako, wala namang sintomas, wala naman pagdurugo sa ilong ko, so hindi na ako nagpa-scan. So yung palang kay Sister Hannah ay check lang naman, check lang. So ayun at patuloy na magiging okay yung kalusugan Sister Hannah. Kaya nagulat ako sasalinan na malabo mata, sa ilalim pala sa PET scan so papa-scan siya for checking kung ano ang kalagayan Sister Hannah. Tinatanong ako ng mga tita ko, kamusta, nagpapacheck ka ba? Sabi ko, hindi ako nagpapacheck, laboratory lang, okay naman yung mga result. Yung nga pala laboratory, kung hindi ko naman nagawa. So bukod sa mahal na yung MRI, biro yung 30,000, sayang din yun
Tapos sisirain lang yung kidney. Nasira yung kidney ko eh. Lalagyan ka na, tuturukan ka ng contrast. Dahil kung saan yun ang matapang, nasisira yung kidney ko doon. So yan yan ang ating naranasan sa kalusugan. Ingatan natin yung kalusugan natin. Ano po. So tayo manalangin ngayon mga kapatid. 30 seconds, mahaba yung oras na napahaba yung aking daldal dito. Anyway, gusto kong magpayo, no? Gusto ko ayon sa aking mga experience. Tayo manalangin, 30 seconds muna, short prayer, and then later, tutuloy ko po. Let us pray mga kapatid. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito, salamat pong muli at muli nyo kaming ginising. Muli kami nakakonek po sa inyo. Muli kaming natuto. At muli na aming nailapit ang aming mga puso sa inyo. Salamat po sa lesson sa umaga na ito na patungkol sa liberality o malayang pagbibigay. Na ito ay magagawa namin kung ang aming puso ay lubusan namin isusuko po sa inyo. Salamat at sa pamagitan nito ay kami makakatulong sa gawain. Kami ay magkakaroon ng pagbabago sa aming buhay. Mawawala ang aming pagiging makasarili. Mawawala ang aming mga pagdududa. At higit sa lahat, mapapalitan tayo ng pusong masaya na naglilingkod, tapat na naghihintay sa nalalapit na inyong pagbabalik. Maraming salamat po, Ama, sa lesson na ito at kami tunay na natututo sa bawat araw, sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, narito ang aming mga kapatiran kasama naming nananalangin. Meron kami mga pangalan na ilapit sa inyo at kainti ng aming mga sariling suliranin, kainti ng aming mga mahal sa buhay. Inyo po sama-sama digin ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. Dalangin din namin ang kapatiran na nakikinig ngayon. Sila Ate Revy, ang kanyang buong sambahayan, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, at ang Pinyaran at ang Salyonato Church. Dalangin din namin si Sister Neneng June, saka si June, at kanilang mga prayer request para sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga may karamdaman. Kainti ng sambahayan ni Sister Nympha Rivera, ang kanyang kahilingan para kay Sister Vicky. Siya ay may sakit, tipuin niyo po siya, dakilang Diyos na inyong mapagpagaling na kamay. Paramdam niyo po sa kanya ang inyong pagmamahal at bawasan niyo po ang kanyang stress, at malaman niya na kayo ay alam mabigat na problema kapag aming isinuko ang aming mga problema at buhay sa inyo, o dakilang Diyos. Tulungan niyo po rin siya makauwi, o dakilang Diyos, para siya patuloy na ma-relax naman at mahaba na ang kanyang oras ng pagtatrabaho doon sa malayo. Makasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay at higit sa lahat lalo kanyang makilala, o dakilang Diyos, sa kanyang buhay. At gayon din namin dinadalangin ang sambayan ni Nanay Nerissa kasama ni Veronica. Siya ay batang maliit na nakikilala kayo. Nawa sa kanya unti-unting paglaki, lalo niya kayong makilala at lalo niya pagmalaki ang inyong kabutihan. Ikwento niya sa kanyang mga kalaro, sa kanyang mga kasama kung gaano kabuti ang aming Panginoong Hesus. At siya ay magamit niya po sa kanyang paglaki, kagaya ng kanyang mga tita, kagaya ng mga pinsan, ng mga nanay, ang kanyang lola. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ate Mitch San Jose sa kanyang mga personal na pangailangan, kalusugan at ang kanilang pangkabuhayan. Ang sambayan din si Sister Marlene Garcia, ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez kasama na Sister Hannah. Sa ilalim po siya sa PETSCAN, kung saan ingatan po sila sa biyahe papunta roon sa Manila.
at nawa ang resulta nito ay maayos upang sa ganun sila ay hindi magkaroon ng mas malaking gastos, at higit sa lahat, salamat sa pagpatuloy na pagpapagaling sa kanya hanggang sa panahon na ito. Ngayon din na sa mga susunod na panahon, patuloy na siya maging malakas at ibalik niya ang kanyang patuloy na kasipagan sa pagtatrabaho at makilala kayo ng lubos sa kanyang buhay na bilang aming personal at tagapagligtas. Dalangin din namin ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, ang sambayan si Sister Elena Pablo, ang sambayan ni Ma'am Pemi Sabat, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, si Casey, si Doc Dubin, sila Pangga, at lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, kasama ng mga kanyang mga mahal sa buhay at ang kanilang mga kahilingan. Dalangin din namin, O Diyos, ang sambayan si Sister Mary Ann Manalastas, anuman ang kanyang saan man siya naroon ngayon, ay samahan po siya kasama ng kanyang pamilya. Ang buong maghapon ay aming makakita ang iyong blessing at aming maibahagi din naman sa iba. Dalangin din namin ang sambayan Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan. Dalangin din po namin ang sambayan Sister Rose Chris Encarnado, gayon din ang sambayan Sister Nancy Suba, kanilang hanap buhay, ang kanilang kalusugan, ang kanilang ministry o dakilang Diyos. Dalangin din po namin ang sambayan Sister Evelyn Sabat, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. At gayon din ang aming mga kasama rito sa live, hindi namin nabanggit, kasama namin na nananalangin. Idinggin po ang aming panalangin na ayon sa inyong kalooban. Amin din sinasama sa panalangin ng mga prayer request ng bawat isa na natoon sa God First Morning CLPM devotional. Marami po kami mga karamdaman, dakilan Diyos. Ipuin po kami lahat ng inyong pagpagaling na kamay at naming makita ang inyong pagmamahal. May balik namin ito sa pamamagitan ng pasalamat at paglilingkod po sa inyo. Patawad po, O dakilan Diyos, sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy sa bubaybay. Hanggang bukas po muli, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Ano po? Kaya Sister Vicky, relax lang. Wag mong pagurin po yung sarili. Alam natin nakakapagod sa malayo. Naranasan ko yan. Ngunit kausapin natin ang Panginoon para gumaan yung ating pakiramdam. Kay Sister Mary Ann Manalastas, welcome back po. Patuloy po kayong ini-invite dito sa Discipleship Ministry. Sino nag-i-invite? Si Jesus po. Pag si Jesus nag-invite sa atin, atin namang tugunan yung kanyang invitation, para naman din sa atin ito. So hanggang bukas po muli mga kapatid, God First Morning po sa ating lahat. God bless po. Amen. Amen. And salamat sa mga response. At alam kong may kasama akong nananalangin. Praise the Lord. Tatapusin na natin ang devotion alas 6 ng umaga. Happy midweek po sa lahat. I hear the voice of Jesus calling. I answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this